At naway samahan niyo po ako hanggang matapos ang sa ating pag-aaral. At naway tayo pagpalain po ng ating Panginoon sa mga salita na ating pag-aaralan po sa gabing ito. Ang ating pag-aaralan po ay hango po sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 11 to 13. At ito ay pinamagatan kong I am chosen. Chosen to what? To have eternal life. Sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang buhay at mga kapangyarihang salita na ating nabasa at ating pag-aralan po sa oras na ito. Saglit po na tayo manalangin. Salamat po dakilang Diyos, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, katapatan sa bawat isa. At muli Lord, sa gabing ito, sa oras na ito Panginoon, kami dudulog sa inyo. At sa inyo po namin, O God, patuloy pinagkatiwala ang aming pag-aaral na iyong salita. Samahan niyo kami, O God, and Lord, ikaw po ang patuloy na manguna. Take full control of everything. At patuloy, Lord, anuman ang nais mo, anumang kalooban mo. At maging ang kapahayagan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Yan lamang po ang aking masasabi sa gabing ito. Maraming pong salamat, O God. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga nakikinig, lahat ng naaabot ng live stream na ito, O God. Patuloy na pagpalain nyo ang bawat isa. Salamat po. Into your hands, O God, we entrust everything, O Lord. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. At ang sabi nga po doon, I am chosen to have eternal life. At ito po yung mga talata na ating pag-aralan. At pag-aralan po natin sa maikling pag-aaral nawa po, mayroon po tayong matutunan na bawat isa sa atin na tunay na tumanggap po sa ating Panginoon, we have eternal life sa ating Diyos kasama ang ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Now, titingnan po natin. Basahin muna natin sa Tagalog. Ang sabi po ito, at ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ito kapatid ang sinabi ng Panginoon through John ng mga salita. Ang sabi ito ang patutuo. This is the true testimony na tayong lahat na tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ipinamumuhay natin ang kanyang mga salita. Ang sabi nga doon, at sumasampalataya to sa kanya, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ito po yung nais ng Panginoon at ito po dapat ang ninanais ng bawat isa na magkaroon tayo ng buhay doon sa kabilang buhay na kasama po natin ang ating Panginoon. Okay. Ang sabi po doon, ang ating introduction po, whoever believes in God's Son has eternal life. Okay. Sa sinumang nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa anak ng Diyos, has eternal life. He is all you need. Siya lamang ang dapat po natin. Siya lamang ang ating kailangan. You don't need to wait for eternal life because it begins the moment you believe. Nung nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. It start, ang sabi nun, the eternal life begins the moment you believe. Nanampalataya ka sa Kanya na siya'y namatay na doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. You don't need to work for it. Tandaan natin, you don't need
to work for it because it is already yours. You don't need to worry about it because you have been given eternal life by God Himself, and it is guaranteed. Kapatid, makikita po natin dito, the moment you believe sa ating Panginoong Jesus, meron na po tayong eternal life. Kailangan lang natin, you have to work it up. We have to work it out na gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Kung ano ang kanyang sinabi sa kanyang salita, yun po ang ating gagawin. Hindi na kailangan, sabi nga doon, you don't need to work for it. Yung eternal life. Because it is already yours. Once the moment you begin to believe in Him, nandun na po ang buhay, ang eternal life na ipinangako ng ating Panginoon. And you don't need to worry. Tandaan po natin to. You don't need to worry about it because you have been given eternal life by God Himself. At ito po ay garantisado. It is guaranteed. Kaya po mga kapatid, makikita po natin, it depends, ang sabi ng ating title, I am chosen to have eternal life. Pinili ka nga ng Diyos. Pero it all depends on you. Tinawag ka ng Panginoon. It all depends on you. How you respond to the call ng ating Panginoon. Maraming tinawag, kukunti lang ang pinili ng Diyos. Some people hope that they will receive eternal life. At sabi nga sa John says, we can know it. We have it. We can know. We have it. Our certainty is based on God's promise that He has given us eternal life through His Son. At ito'y totoo. This is true whether you feel close to God or far away from God. Eternal life is not based on feelings but on facts. Sa paanong paraan? Yan ang ating nabanggit kanina. Kapag tayo nanumbalik sa Diyos, isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya, tinanggap natin ang bugtong na anak ng ating Panginoon, ng Diyos Ama na si Jesus, we have eternal life. You can know that you have eternal life if you believe in God's truth. Yun po. If you are not sure that you are a Christian, ask yourself. Ang katanungan po na dapat po natin itanong sa ating sarili, have I honestly committed my life to Him as my Savior and Lord? Totoo ba na ang aking buhay talagang bang honestly, naialay ko ba, nai-offer ko bang aking buhay sa Kanya at ginawa ko ang kalooban ng Panginoon? At kinikilala ko siya, tinanggap ko siya bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay? If so, ang sabi na, kung nagkagayon, you know by faith that you are indeed a child of God. Kung tutuhanan mong tinanggap si Jesus bilang Panginoon, makikita niyo, indeed, you are a child of God. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, to those who believe in the Son of the Son, Jesus, He has given the right to be called children of God. John chapter 1 verse 12. Tingnan po natin. Basahin po na natin yung John chapter 1 verse 12. Sabi po dito sa John, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Kung tinanggap natin si Jesus, who believe in Him, accepted Him, He's given the right to be called children of God. Kapatid, tutuhanan po ba nating tinanggap si Jesus sa ating buhay bilang Diyos tagapagligtas ng ating buhay? If so, kung magkaganon, ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. In the book of 1 Peter chapter 2 verse 9,
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special position, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tinawag ka, pinili ka ng Panginoon. A royal priesthood, a holy nation, God's special position. Tayo po yung special position ng ating Panginoon. Na tayo po ay mag-declare, magpuri sa Kanya. Siya ang tumawag sa atin out of darkness. Kapatid, nandun tayo sa kadiliman before. Ngunit nung hinango ka ng Diyos, inilagay ka sa kaliwanagan. Dapat lang, nararapat lang na tayo magpuri, magpasalamat po sa ating Diyos. Because of His love for us, He has chosen you to have eternal life. Ang sabi po dito, Christian sometimes speaks of the priesthood of all believers. Now, it involves during the Old Testament time. Ang sabi doon sa Old Testament time, ang mga tao po ay, they did not approach God directly. Hindi, ang mga Israelites, ang mga tao during that time, ay hindi po sila lahat dumirektang tumawag sa Panginoon. Why? God only speak to a single person. Kaya makikita ho natin, a priest, ito yung mga priest, ito yung lahi ng mga Levites na itinalaga sa templo. A priest acted an intermediary between God and sinful human beings. May isang tao na namamagitan during that time. Ang sabi to, priest, ito po yung lahi ng mga Levites na sila po yung namamahala sa templo. Sila po yung namamagitan sa tao at ng Diyos. At ang Diyos ay nangungusap dun sa tao na yan at yung tao na yan na kinakausap, siya din po ang magbahagi doon sa mga makasalanang human beings. That was during the Old Testament time. Hindi lahat ng tao ay makatawag direkta sa Diyos. Kailangan muna dadaan sila sa isang tao na tinawag ng ating Panginoon na mamagitan sa Diyos at sa makasalanang sangkatauhan. But in the New Testament time, but with Christ, ang sabi doon, but with Christ, victory in the cross, the pattern has changed. Binago ng Diyos ang lahat ng ginagawa during the Old Testament time na only the priest can approach God in behalf of all the people. Ngayon po, nung napagtagumpayan na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, nababago po ang mga pangyayari. Paano? Number one, we can come directly into God's presence without fear. Okay? Without fear. Kaya ang sabi ng Hebrews 4:16, let us then approach to God's throne of His grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. That means, sa lahat ng pagkakataon, pwede na tayong dumirektang tumawag sa Diyos. Dumirekta na tayo sa ating Panginoon. Wala nang namamagitan sa atin. Because when Jesus died on the cross, yung nagsisiparate ng tao at saka doon sa makasalang tao at saka sa Diyos, ito po yung napunit na. Napunit ang napakapal na curtain during that time at it symbolizes na inalis na ng Panginoon ang hadlang na tayo hindi makalapit sa Kanya. We have now, ang sabi doon, we can come directly unto the Lord. Ang sabi doon ulitin, we can come directly into God's presence without fear. Ito yung unang binagong pattern
na lahat na tayo, pwede na tayong sabay-sabay na lumapit sa Diyos, manalangin, magpuri, sumamba, napakinggan ka, pinakikinggan ka ng Panginoon personally. Kahit sabay-sabay po tayong lahat, ilang milyong tao, ilang bilyong tao, sabay-sabay na lumapit sa Diyos. God has a time to hear. God has a time na maunawaan, pakinggan ka sa lahat ng ating mga dinudulog sa Kanya na mula sa ating puso. Ano pa? Pangalawa, we are given the responsibility of bringing others to Him also. Nung tayo ay nakadirekta na nakalapit sa ating Panginoon, we acknowledge Him as our Lord and Savior, at ginawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi po doon, you are now given the responsibility of bringing others to Him also, upang sila din naman po ay makaranas ng katiyakan ng kaligtasan. Hindi na kailangan mayroon pang mamamagitan sa atin. Tayo na ay directly, pwede na tayong magdala ng kaluluwa. We can share Jesus to them. Yung pagmamahal ng Diyos, yung kabutihan ng ating Panginoon, ay pwede na natin i-share sa kanila, ibahagi natin sa kanila, upang sila din po ay makaranas ng pagmamahal, kabutihan, pagbabago sa buhay na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. When we are united with Christ as member of His body, we join in His priestly work of reconciling God and people. Amen? Makita po natin, nung nakiisa na tayo kay Kristo, meron na po tayong tungkulin. Ang sabi nga doon, we can join in His priestly work na i-reconcile natin ang tao. Ibig sabihin, dalhin natin sila sa paanan ng Diyos. Nagiging tungkulin na rin po natin ito, na ang kabutihan ng Diyos ay mabahagi natin sa kanila upang sila din po ay madala natin sa paanan at magkaroon po sila ng katiyakan ng kaligtasan. Binago ng Panginoon ang pattern during the Old Testament time when Jesus victory, siya po nagkaroon po ng victory doon sa cross. Akala ng kalaban ay namatay siya, wala na. No. That was the beginning na ang lahat ng tao ay pwede na tayong lumapit sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21, nasabi po doon, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. Wow! Hindi na tinitingnan ng Diyos kung gaano ka makasalanan as long as lumapit ka sa Kanya. As He has committed to us the message of reconciliation, we are therefore Christ's ambassadors. Okay? We are Christ's ambassadors, as though God were making up His appeal through us. And we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become righteousness of God. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kahit gaano tayo kamakasalanan, hindi na yan tinitingnan ng Diyos. Kailangan lang tayo makipag-reconcile sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. Humingi ng tawad, aminin natin ang ating pagkakamali, magpapakumbaba tayo, aminin natin ating pagkakamali, at humingi tayo ng tawad sa Kanya. And we will be reconciled to God. Okay? God has made, during the time, sabi po doon, God has a reason for rescuing the Israelites from slavery.
During the Old Testament time, ang mga Israelites, ang bayan ng Diyos ay pinayagan niyang mabihag ng maraming bansa, mga kaaway ng mga Israelita. Pinayagan ng Panginoon yan. But, nirescue din ng Panginoon ang mga Israelites. For how many years nandun po sila sa na-exile sila, nandun sila sa captivity, inalis sila ng Panginoon at dinala muli, pabalik sa bayan ng Diyos ng Israel. Ang sabi po doon, now, He was ready to tell them what it was. Israel was to become a kingdom of priests and a holy nation where anyone could approach God freely. Ulitin ko, anyone could approach God freely. Kaya lang, ito po ang sabi po doon, it didn't take long, however, for the people to corrupt God's plan. Likas talaga ho ng tao na tayong makasalanan. Hinango na sila, inalis na sa captivity, sa pagkabiyag sa kanila. Binalik na po sila sa Israel. Ngunit po, nung naranasan na po nila yung pag-ibig, yung pagmamahal ng Diyos, yung pagligtas sa kanila, nakakalimutan naman po nila. Na-corrupt na naman po nila ang kanilang mga buhay. God then established Aaron's descendants from the tribes of the Levi as priests. Ito ang mga nabanggit ko kanina, na mayroong isang tao na tatayo sa harapan ng Diyos in behalf of all the Israelites. Kaya ang pinili niya ang tribo ni Levi as priest, na sila po yung tinawag na silang pinili na mamamagitan sa Diyos at sa makasalan ng tao, representing what the entire nation should have been. Kaya makikita ho natin, kung babasahin na po natin yung aklat ng Leviticus chapter 8 and chapter 9, makita po natin dito ano ang tungkulin, ano ang ginagawa ng mga Levites. Ano ang mga priests, ano ang kanilang ginagawa. Anong ginawa nila doon sa templo para sa mga Israelites. But with the coming of Jesus Christ, yun ang ginabanggit ko po kanina, God has once again extended His plan to all believer. We are to become a holy, a kingdom of priests. Gaya nating binanggit kanina, 1 Peter chapter 2 verse 9. The death and resurrection of Christ has allowed each of us to approach God freely. Kapatid, tinawag tayo ng Diyos. Pinili ka ng Panginoon. It all depends on you how you respond the call from God. But ang pagkatawag ng Diyos sa iyo ay hindi yan magbabago. It all depends on you kung ikaw ay magre-respond sa Kanya. Amen? Finally, ang sabi nga po doon, dadako po tayo sa pangwakas. Finally, being chosen by God means He will gather us when He comes and give us justice. 1 Peter chapter 2 verse 4, as you come to Him, the living stone rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, the living stone and a chosen people. Mga kapatid, napakasaya at napakagandang tanawin, pangyayari sa buhay. Being chosen by God, pinili ka ng Diyos. At ang sabi doon, He will gather us when He comes and give us justice. Ano mang nangyayari sa atin sa mundong ito, whatever we encounter in this world, tandaan po natin to kapatid, bahagi ito, part ito sa plano ng Panginoon. Kaya ang kailangan lang po natin gawin, lahat ng pangyayari, lahat ng ating ginagawa, lahat ng bagay na ating gagawin, dapat po natin isasangguni, isama po natin ang ating Panginoon. Wala tayong magagawa kung hihiwalay po tayo sa Diyos. Kapatid, napakasarap pakinggan
Napakasarap pagdating ng panahon na tayo pinili ng Diyos, chosen by God. At pagdating ng panahon, sama-sama tayo. Magkikita tayo. There is a grand reunion in heaven. Yung mga naunang, mga mahal natin sa buhay na kumilala kay Jesus, magkita-kita tayo doon pagdating ng panahon. Mga kapatid, ito ang nais ng Diyos. Na lahat po tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Ulitin ko, finally, being chosen by God means He will gather us when He comes and give us justice. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Dahil ang bawat isa sa amin, Lord, ay tinawag, pinili mo. At Lord, sa mga chosen mo, Panginoon, na maging kabahagi mo pagdating ng panahon that you will gather when we comes. When you come, Lord, at tayo kami, Panginoon, ay bibigyan mo ng hustisya. Lord, salamat. Turuan niyo kami na maging matatag sa aming paglilingkod sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon, na anumang pangyayari, Lord God, even this time, Lord, of pandemic, nandun pa rin, Lord, ang aming pagtitiwala sa inyo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, sa mga pangako mo, O God, na kami, Panginoon, ang pinili mo ay binigyan mo ng eternal life kasama ang aming Panginoong Hesus pagdating ng panahon. Salamat po, O Diyos, sa mga kapahayagang ito na bibigay sa amin ng pag-asa sa buhay, Lord. Ano man ang aming dinaranas sa panahong ito, dito sa mundong ito, O God. Lord, nanampalataya po kami na ito'y pansamantala lamang. This is just a temporary, Lord. Kaya, Panginoon, sa inyo po, O God, patuloy pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat anak ko, ang bawat lingkod mo na naabot ng mensahe ko. We thank you and we bless you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen.